Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, gulat si Risa. Nako, matindi to, grabe ang ginawa. Yari sila. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yun mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto pasadahan po muna natin itong si Congressman Kiko Barsaga. Nako, may pinaplano po ang Kamara dito kay Kiko Barsaga at ito pong news update patungkol po sa impeachment versus PBBM, no? Mayroon na pong update mga kababayan, no? Ayan, simulan po natin. Huwag na po natin patagalin. Simulan po muna natin dito kay Congressman Kiko Barsaga. Sabi po kasi dito sa Ang Balita ngayon mga kababayan, pagpapatalsik kay Congressman Barsaga, isinusulong na sa Kamara. Aba, biruin mo yan. Pagpapatalsik na ito mga kababayan. Kung iisipin po natin, si Congressman Kiko Barsaga mga kababayan ay elected by the people, no? Tapos, patatalsikin lang po ng mga congressman. Anyway, sabi, ayon po kasi dito, no? Ayon kay Congressman Puno, may mga kapwa mambabatas na naghain na ng motion sa House Committee on Ethics upang hindi muna makabalik si Barsaga. At kasunod nito ay inihain ang mas mabigat na hakbang na tuluyang mag-aalis sa kanya sa Kamara. Nako. Petong na bigla kong naisip mga kababayan. Mukhang mauuna pang ma-impeach, no? Itong si Representative Kiko Barsaga mga kababayan. Grabe talaga ito nga. Isipin nyo, democratic country po tayo. We are entitled to express, no, our feelings, no, expression nga no. Pero ito, mambabatas na nga ito mga kababayan. Ganito pa ang pagtrato, no, sa freedom of expression, freedom of speech, no, ni Congressman Barsaga. Paano na lang kaya tayong mga ordinaryong Pilipino? No, kung eto nga, 'di ba? Kung magsalita ka against sa gobyerno, kung mag-criticize ka, kasi kilalang-kilala po itong si Congressman Kiko Barsaga na kritiko ng gobyerno, no? Na mga dilawan, ng mga makakaliwa, 'di ba? Kilala po natin siya na kritiko. Ngayon, no? Kung siya nga mga kabayan na isa pang opisyal ng gobyerno, ganyan. Ay nakikita po natin dito, this is a harassment. Ito this is my opinion. Parang harassment na po itong ginagawa ng Kamara kay Congressman Kiko Barsaga, no? Lalong-lalo na itong si Congressman Puno, mga kababayan. So, kung si Congressman Barsaga ay patatalisikin, no? Aalisin, no? Sabi dito tuluyang mag-aalis sa kanya sa Kamara. Ibig sabihin, i-kick out na nila si Congressman Barsaga. Ito naman po ang balita mga kababayan, news update. Patungkol po naman dito kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito sa balita, no, ng SMNI Integrated News. News update. Ngayon po, kahapon po ito mga kababayan, no, January 26, 2026. Impeachment versus BBM. Ipinadala na sa Committee on Justice, 1-year bar rule, epektibo na. Ayan. 1-year bar rule, epektibo na. Ibig sabihin mga kababayan, wala na pong tatanggapin na impeachment complaint against, no, President Bongbong Marcos Jr., no? I think yung una yata itong impeachment, yung impeachment na ipinasa ng di umano ay attorney ni Lisa Marcos. So, ayan, 1-year bar rule
epektibo na, sabi dito mga kaubayan. So nakakadismaya lang kasi alam naman po natin na hindi naman magiging matagumpay ang impeachment complaint na yan mga kaubayan, no? Hindi po magiging matagumpay yan. Yun po ang expected natin dyan sa impeachment na yan. So meaning mga kaubayan, mag-aantay na naman po ng isang taon bago maghain na naman po ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. Ang galing nila eh. Tapos ibabasura lang pala ito. We're not pretty sure but it is possible, no? We are not sure but it is possible na itong impeachment complaint na ito ay pagdating ng araw ay ibabasura rin nila yan. Tapos next year, di ba? Next year, uunahan na naman nila mag-hain ng impeachment complaint. Ang galing, ang galing. Di ba? Aray ko po, anong nangyayari? Na nataniman tayo ng impeachment complaint mga kaubayan, no? Naplantahan. Tanim impeachment, grabe naman. Pati ba naman yan, no? Yan na nga lang ang pag-asa ng bayan. Nawala pa. Nawala pa yung impeachment, yung totoong impeachment complaint dahil po sa di umano'y peking impeachment complaint na inihain niya ng attorney di umano ni Lisa Marcos. Ay, nako. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below at eto. Pasadahan po natin ang video ito, no? Sabi po dito mga kabayan, malaking pasabog. Heto na. Kapapasok lang Marcoleta. Pinahiya si Risa. Aba, ito pakinggan po natin. Risa Hontiveros po yan mga kabayan. Marcoleta, pinahiya si Hontiveros. Nako po! Kasi naman, kapahiya-pahiya talaga naman itong si Hontiveros dahil hindi ko alam kung talaga bagang mahina ang kukote nito o talagang tanga lang. Mga nanonood, 52 per ito na nga, pag talaga bagang mahina ang kukote nito o talagang tanga lang. Hindi po ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko sa tingin mahina ang kukote nito ni Hontiveros. Ipapaliwanag ko sa inyo. At alam nyo, ladies and gentlemen, ito pong si Hontiveros, alam naman po natin ang kanyang nais lamang ay hindi naman po talaga para maayos ang Pilipinas o maproteksyonan ang ating mga kababayan, ngunit upang makapapel at maging presidente. Yan ang totoo. Huwag tayo maglokohan. Yang babaeng ambisyosa na yan, may pangarap lang kasi talaga yan, kaya nag-iingay ng ganyan. Alam mo, hindi niya talaga iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino. At yan ang ating ipapaliwanag ngayong araw na ito. Dahil alam mo, walang mapapala sa kahit anong kaguluhan. Alam nyo, ladies and gentlemen, sabi nga sa gera o sa war o sa kaguluhan, anumang pag-aaway, wala talaga mapapala. Meron ka bang makukuhang maganda sa pag-aaway? Wala po. Meron ka bang makukuha maayos po sa bangayan? Wala po. Kaya nga ipapakita natin dito na sobrang sablay ng logic ni Hontiveros. Sobrang talaga masasabi mo na, eto, ano ba talaga? Ano ba gusto mo mangyari? Gulo o away? Gago! Hindi ka maintindihan Yan ang problema sa iyo, Hontiveros. Kaya ano ka lang, stay put ka lang dyan. Diba? Masyado kang stay put ka. Ipapaliwanag natin sa inyo mga kababayan kung bakit. Pakita natin. Nare-reaksyonan po natin Tingnan ninyo yung bangayan ni Marcoleta at ni Hontiveros. At dito, pahiyang-pahiya si Hontiveros dahil kitang-kita mo na walang alam itong si Hontiveros. Pwede po bang makapagtanong ng mga ilang katanungan lamang, Your Honor, para po sa ikababatid pa ng ilang mga bagay-bagay patungkol po sa inyong privilege speech? Gladly po, Mr. President, sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Plastic. Salamat po. Nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ay nako, pro-China kapag ganun. Gago! Ganyan yung mga tanga mag-isip inimbitahan ka ng China, pro-China ka, animal ka, ganun. Gago! Ganyan yung mga troll farm. Ganyan yung mga inutusan. Ewan ko kung si Hontiveros ba nag-uutas niyan o yung Malacanang. Pero ganyan sila mag-utos. Basta nag-comment about China, favoring China, pro-China yan, pro-China. Ako po ay nagpaunlak sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan
na mawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po ay gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin. Yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yun? Sabi ko gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, Sino naman yung nagpatugtog nun? Gago! May nagri-ringtone kanta. Ito, at least dito, dinerecho ni Senator Marcoleta yung Chinese ambassador. panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We have a relative peace nung panahon na yun. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. So yun po, na Mabuting Ginoo. sana Talagang palabon eh. Hindi, task force spokesperson kasi daldal ang daldal. Hindi naman siya dapat ang nagsasalita. DFA dapat yan eh. Pero daldal ang daldal yung Tariela na yan. Kaya spokesperson ang tawag ni Marcoleta. naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. 3 cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, in particular na yung China? Salamat Mr. President at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-iinteres din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang taguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan, at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Hindi yan ang tinatanong. Ang problema sa inyo, hindi yan ang sinasabi ni Senator Marcoleta. That is not the point. Tama naman. Ituro kung papaano ang ginagawa ng China sa atin. Okay, walang problema dyan. Hindi yan ang sinisita ni Marcoleta. At ewan ko sa'yo. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din, and overwhelmingly, derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na Sa'yo na nanggaling eh. Even if sa media na nanggagaling o pagmamayari ng kanilang gobyerno, tandaan mo, yan ay media pa rin. So hindi yan official na ng China. Kasi ang sinasabi nito ni Ontiveros, hindi naman tayo nauna. Sino ba nauna? Sila naman eh.
Sila daw yung nagpapakita ng kung saan ay may megaphone ng parang megaphone ng Amerika ang Pilipinas o yung presidente ng Pilipinas. Again, ulitin natin, hindi naman po ibig sabihin nun yun ang official statement. Kasi hindi naman nanggaling sa government official nila yun. Even if pagmamay-ari pa, kasi ganyan naman sa China yung mga pahayagan parang kontrolado nila kasi nga 'di ba medyo communist pa rin sila. But at the same time it's not an official statement and it did not came from officials ng kanilang ng gobyerno. Tapos sabihin na natin, mali. 'Di ba? Mali 'yun. Yung ginawa ng China, ba't natin gagayahin? Para tayong bata. Nagaya-gaya. Hinawakan sa tenga. Hawakan mo rin sa tenga. Hawakan mo rin sa tenga. Alam mo na ngang mali. Ba't pa gagawin? Mamaya tingnan nyo, sasabihin pa ni Marcoleta dyan na ang mali ay hindi may tatama ng isa pang pagkakamali. Parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So dun sa itinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si Jay Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative sa ilalim po ng National Security Council ng ating bansa. Ang Transparency Initiative po, Mr. President, ay tinatawag na Assertive Transparency or Measured Transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa Assertive Transparency or Measured Transparency, Mr. President? Ayan, yari ka. Kasi sinasabi mo siya'y tagapagsalita nitong grupo na ito. Ano ba pagkakaintindi mo sa grupo na yan? Ano ba ang kanilang job description? President. Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high frequency radar o mga laser lights, at pati po yung gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo, na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Ang inyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasaalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganun ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaaring ma-misinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Yun nga ang nangyayari po sa atin yan, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Maaring sabihin natin may mali ang China. Ngunit kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaring malaman ng publiko tungkol sa mga inaakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay ipaalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China? Alam mo, yan ang importante kasi nating maunawaan.
So yan mga kababayan, no, talagang hindi nila isinasaalang-alang yung mga Pilipino sa bawat sinasabi nila eh. No, nakita ko nga yung post kanina ni Sir Jay Sonsa, no. Dapat sabi niya, dapat bago kayo magsalita, no. Kayong mga opisyal ng gobyerno natin, bago kayo magsalita, no, dapat isinasaalang-alang muna ninyo yung ating mga kababayan, 500,000, no? 500,000 mga kababayan na nandun po sa kanilang lugar. Nasa Hong Kong, no? At saka mainland China, sabi niya. Di ba? At saka hindi lang sila doon. Pag maging tayo dito sa Pilipinas, isalang-alang nyo naman, Diyos ko po. Oo nga, matapang tayo, pero sa panahon ngayon, hindi po nakukuha ng tapang. Hindi po nadaan sa tapang lahat ng bagay. No? Kailangan mo rin maging matalino minsan. Maliban na lang kung hindi nyo iniisip, no? Yung buhay ng bawat isang Pilipino kung sakasakaling magkakagera at tutuhanan nga tayo, no, ng China. Di ba? I'm not against protecting our sovereignty, di ba? Pero ano ba talagang mahalaga, mga kaubayan? Di ba? Pilipino? Siyempre mahalaga yan lahat, pero kailangan niya idaan. Sabi nga kanina, hindi maitatama ng isang mali, no? Ang solusyonar ng isa pang mali, mga kaubayan. Yeah. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kaubayan? Just comment down below yan. Maraming salamat po.